Hello all zodiac signs. Ayan, all signs. Ito uli yung gabay ninyo. Basta itong reading na ito, kung kailan nyo ito mapanood, no? As long as nagre-resonate po kayo. Cross watchers, welcome lahat. As long as nakaka-relate kayo sa reading natin. Ayan. Maraming salamat sa mga laging sumusuport, nag-aabang, nanonood, nakaka-appreciate mga readings natin. Thank you rin sa lahat ng nag-subscribe sa ating YouTube, nag-like and follow sa ating Facebook page, sa ating mga YouTube channel members, sa ating Facebook subscriber, and also sa mga nag-a-avail ng ating personal reading services. Mag-PM lang kayo sa aking Facebook page kung balak ninyo mag-inquire or mag-avail ng reading services. So, start tayo as usual, start tayo kay Aries. So, ano lang to ha, maiksing gabay kasi 12 signs tayo sa isang video. Pagkakasyahin lang natin yung time. Panoorin nyo yung mga yearly readings ko. Meron ako nun sa YouTube. Monthly, yearly. Aries, ano tong meron? Ngayong araw na to, or sa mga susunod, or kung kailan mo to mapanood. Pwedeng past, present, future yung nasasagap dito, ha? Crossroads. Pag sinabi natin crossroads, darating ka Aries sa point na merong major na decision. Kailangan mamili. Ayan, major decision na gagawin sa buhay mo. Okay, pwedeng yung iba dito, darating kayo sa point na mamimili kayo ng direksyon na tatahakin. Yun nga yung sabi ko, mamimili ng may choice, may decision na kailangan gawin. Pwedeng yung iba, may kinalaman ito sa paglipat. Kasi meron ka ditong card ng home, foundation. Feeling ko yung iba dito parang darating kayo sa point na bubukod kayo. Bubukod na kayo ng tirahan. Single man kayo or nakikipisan kayo, may asawa, may anak na kayo. No? Basta nakikita ko dito is pagbubuo ng home or house, literal, na may kinalaman sa bahay. Ang paglipat ng tirahan. Pwedeng paglipat ng ibang lugar, bansa, migration, kung ano man. Putting down roots Yun may home, may foundation. Putting down roots. Pwedeng iba pagpapamilya. Darating kayo sa point na magpapamilya rin kayo or bubukod kayo. No, yun nga yung sinasabi ko. Laying the foundation. Inspiration, music, pwedeng iba mahilig kayo sa pagtugtog ng instrumento or baka literal na kayo ay talented, may gift kayo sa pagkanta, pagtugtog ng instrument or pwedeng yung niche ninyo or profession ninyo is related sa music. Kung musikero kayo, banda, singer, composer, etc. No, related sa music. Pwedeng iba naghahanap kayo ng naghahanap kayo ng motivation, inspiration. No, pwedeng may bagong hobby, no? Pwedeng pag-join ng band or musical group.
something na creative. Or pwedeng iba, ano lang, very inspired lang kayo. Meron kayong source ng inspiration. O pwedeng source nyo ng inspiration, yung family ninyo, asawa, anak nyo, or kung hindi pa kayo married, kung wala pa kayo anak, pwedeng family, like parents, mga kapatid, or yung special someone ninyo kung may jowa kayo. Ayan. Or pwedeng may event na attenan kayo. Pwedeng may concert kasi may kinalaman sa music eh. Okay? Ayan. Taurus. Ano yung mga dapat mong malaman, yung mga mensahe para sa'yo dito sa iyong gabay. Panoorin nyo lang yung intro guys para sa mga information regarding personal readings. Uy, may hook up. Uy, mukhang may kaganapan sa inyo ni person. Baka iba ganito yung na-experience ninyo. O kung hindi nyo pa nararanasan, baka mangyayari pa lang. No, alam niyo naman to, no? Itong mga ganito pag sinabi nating hook up one night stand is something na hit and run. Oh, pwedeng pagkatapos nito deadma, hindi na kayo magkakilala. Or pwedeng maulit, no? Pagka naulit naman, ibig sabihin nun, friend with benefits naman yung situation ninyo, yung connection ninyo. So, either ano to, hindi mo pa masasabi. Pwedeng walang feelings yan. No? Pwedeng ikaw, pareho kayong adventurous. O kasi 'di ba, imagine mo kung yung mga nangyayaring ganito, kabawa, nakilala mo lang sa bar, kagabi, kanina lang, tas nag-hook up, 'di ba? Tawag mo dun, 'di ba? Ako, conservative pa rin akong tao Ganun yung pananaw ko. Ewan ko yung iba. No? Magkakaiba tayong pananaw. Pero hit and run nga to, sabi ko nga sa'yo. No? At huwag mo rin masyadong... Huwag ka na lang din umasa kung ganyan din lang yung mga ginagawa. Alam mo naman yan di ba? Hindi ka na bata. You have inner growth. Okay, so pwedeng yung iba meron ditong sabihin na natin may progress pagdating sa sarili ninyo. Meron kayong inner growth, no? So pwedeng iba, nagle-level up kayo in terms of spiritual, or pwedeng iba, nagle-level up kayo in terms of your career. Basta meron parang improvement or transformation na pinaplano mong gawin or nangyayari or mangyayari pa lang dito sa inner growth mo. Minsan yan may mga challenges, and then minsan pwedeng failures din na doon ka matututo. Kumbaga nagigain ka ng experience, ng wisdom. Okay, siguro may mga situation na mangyayari sa iyo na ganyan. Insecurity, self-esteem. Pwedeng iba, nawawalan kayo ng tiwala sa sarili ninyo, believe sa sarili ninyong kakayahan. O, kulang kayo. Kinakapos ng confidence. Nawawalan ng believe sa sarili. Pwedeng na overcome kayo ng mga insecurities ninyo. So, lagi ninyong lagi niyong isa-isip na may kanya-kanya tayong kanya-kanya tayong kinang, at hindi ibig sabihin nun na i-compare mo yung sarili mo sa iba. So you don't need to feel insecure about yourself. Dapat nga i-appreciate mo kung anong meron ka 'di ba? Kasi bawat isa sa atin unique yung kagandahan, yung unique yung mga
talents or kakayahan ng bawat isa. Hindi mo pwedeng i-compare yung ano mo, yung kung anong meron ka dun sa iba. Kasi ako naniniwala ko lahat tayo ginawa ng pantay-pantay. May kanya-kanya tayong katangian. May kanya-kanya tayong magagandang qualities. Yun lang, no? So, minsan insecurity na yun, pwedeng hindi naman sa sarili mo. Pwedeng nai-insecure ka dahil hindi ganun ka-good yung samahan ninyo ni person lately. So, yan. Pwedeng iba na selos kayo, baka nagkakaroon ng mga ganyan-ganyan. Nangyayari lang naman yung insecurity kapag yung feeling mo hindi ka na-appreciate or kapag feeling mo may threat sa relationship. So, ayan. Pwedeng ganyan yung mga energies mo, Taurus. Gemini, ito yung gabay mo. Panoorin mo na lang yung intro, yung umpisa ng video, Gemini, regarding mga personal readings ko, kung yun yung interesado ka. Andun lahat yung mga details. Pwede yung iba nakakaranas kayo ng fear ngayon, Gemini. May mga bagay kayong takot na mangyari, iniiwasan hanggat maaari. Ayaw ninyong mauwi sa ganyang sitwasyon. Feeling afraid. Ano ba tong mga kinakatakutan mo, Gemini? Pwedeng iba naghahanap kayo ng ano yung magiging inspirasyon ninyo. Pwedeng iba wala pa kayong special someone. Pwedeng wala pang asawa, wala pang jowa, or pwedeng hindi nyo pa nahanap yung yung pinaka true north ninyo, yung niche ninyo, or yung magbibigay sa inyo ng fulfillment, happiness, no? Pwedeng iba naghahanap kayo pinaka motivation ninyo, inspiration ninyo. Okay? O pwede iba single pa. Or byuda, kasi parang may grave dito eh. No? Pwedeng iba dito byudo or byuda na. Okay, so yung iba naman dito, meron ditong ending kasi may grave and no second chances. So, pwede may mga magtatapos and wala nang balikan to, Gemini. Mukhang pag nag-end dito, wala na. Yun na talaga yun. Final. Okay, so may mga bagay dito na it's final. Ayan. Cancer. Ito yung gabay mo. Panoorin mo na lang yung umpisa nitong video, Cancer. Andun yung ibang details regarding personal readings. Hi, grave din. Parang kay Gemini. So, may ending. May ending dito, Cancer. Pareho kay Gemini. Pag sinabi natin yan, no second chances, mukhang wala nang balikan yan. Yan na yun. Wala na. It's final. Kumbaga naabot na yung hangganan. Dead end na. No? Irreconcilable na to. Kung relationship to, ibig sabihin, wala nang part 2. End na talaga. Pwede kasing merong napikon na dito na fed up, puno na, ayaw na. Hindi na magbabago yung isip, no? Meron kasing realizations dito. Ayan, pwedeng na-realize ninyo na talagang mukhang wala ng pag-asa, hanggang doon na lang. Pwedeng kayo yan nagkaroon kayo ng spiritual awakening, Cancer.
No, may mga bagay kayo na realize dito. Pwedeng related sa jowa or sa kahit hindi jowa. No? Kumbaga, hindi na to masasalba eh. No second chances na siya eh. Talagang ganun na siya. No, ending na talaga. Final na yan. Okay, ano man itong mga realizations mo, importante nagising ka na. No? Parang judgment card ito. Or tower moment, no? Or death card. Kasi meron ding death card, may parang namala tower dito. Strength. Oh, so pwede may mga difficult situations, Cancer. Kailangan mong maging matapang, malakas ang loob. Buo yung kalooban, ayan. Need na hindi agad-agad magi-give up dito sa sitwasyon na kakaharapin mo. You need courage, strength, para ma-overcome mo itong difficult situation na kakaharapin mo. Leo. Ito yung gabay mo, Leo. Kung interesado ka sa mga private personal reading, panoorin mo yung intro. Yung umpisa nitong video. Ito yung gabay mo. Travel. Uy, mukhang may lakad, may bakasyon. Ano to? Sa abroad ba to? Mukhang may mga mountains sa Switzerland, Netherlands. Ano ba may bundok? No? Ayan. O baka merong ano dito, nature tripping, like hiking, kung mahilig ka sa pag-akit sa bundok. Or nature, pero may mga bago ring paparating sa'yo. New experiences. Ayan. O, pwedeng new things din. Hindi lang experiences. Pwedeng may mga bagong gamit. No? Pwedeng may mga mapupundar. O kung naman itong bibilin mo. Basta may mga bago. Bagong lugar. Ayan. Pwede kasing travel. So, pwedeng bagong experiences, lugar, mga bagong makikilala. And magigain, for sure. May magigain ka. Hindi lang material tong magigain mo. Experience. Okay? So, sa career man ito or personal, like, pagta-travel kahit hindi related sa work. No? Pwedeng related sa work, pwedeng hindi. Uy, may old spark dito, ex-lover. Itong lover mo na nag-cheat sa'yo in the past. Ano to? Meron bang reconnection? May balita? May bagong chika? Basta meron dito eh. O baka magpaparamdam. Hindi ko alam. Kakaroon ba ng panibagong series itong connection ninyo? Pero mukhang meron something dito about an ex-lover na cheater. Next is Virgo. Hello Virgo, ito yung gabay mo. Panoorin mo na lang yung umpisa ng video, Virgo, kung balak mong mag-inquire, mag-avail ng ating personal or private readings. Wow, inner growth means you are leveling up, gaining new awareness, experience, pwedeng may mga changes, no? May mga improvements sa sarili mo. Ito yun, inner growth. Sa career man yan, o sa spiritual, no? Single, not in a relationship. Okay, so pwedeng yung iba sa inyo, wala kayong person sa ngayon. No, you are single. Hindi kayo taken, free, bakante, available. No, ayan. O, pwedeng yung iba sa inyo dito. Pwedeng never pa kayo nagkaroon ng jowa, or pwedeng nagkaroon kayo in the past, no? Ayan. Basta energy ninyo is soul of light. Single. Naghahanap man kayo or happily single.
Merong mga unexpected na changes dito. Unexpected changes or may mga pangbulaga, panggulat na mga pangyayari. Hindi ko masabi kung positive, negative yan. Pero parang parang mala tower, no? Yung hindi mo talaga inaasahan na mangyayari. Kaya hindi ka tuloy prepared, no? All of a sudden, eh. So, for sure, Virgo, mukhang hindi ka makakapag-prepare dito kasi nga unexpected. No, kailan ba tayo nakapag-prepare sa mga unexpected? Unexpected nga, 'di ba? So ayan, handa mo na lang yung sarili mo if ever. Kasi mukhang hindi mo 'to maiiwasan, no? Panggulat talaga siya. Next is Libra. Ito yung gabay mo, Libra. Panoorin mo na lang yung intro video, Libra, kung balak mong mag-book or mag-inquire about personal reading, private reading. Single na naman. Single ka ba ngayon, Libra? Ayan. So, para sa mga single, not in a relationship daw. Oh, yung mga solo flight dyan. Uy, mukhang merong kukontak sa'yo dito, Libra. Oh. Single ka man since birth or single ka lang ngayon pero dati kang may person. Meron ditong phone call. May makikipag-communicate, may magpaparamdam sa'yo na person. Or kung hindi man siya actual na tumawag sa'yo, mag-reach out sa'yo, pwedeng may ka lang, yung may chika or may news, may update tungkol dito sa person na to. May bagong chika, may malalaman ka, may mga dala-dala ng mga marites, no? Pwedeng makasagap ka ng ng information o ng chika, ng kwento, balita from someone, person man ito or hindi, yung pinag-uusapan, no? May mga chika-chika, may makakarating sa yung kwento. Or may mga ngamusta, yan, jowa, ex-jowa man yan, friend, etc. Safety and comfort. No? So, pwedeng iba sa inyo dito, kahit single kayo, happy, masaya, komportable kayo ngayon sa kahit wala kayong mga attachment or person. Yan. So, pwedeng iba na-enjoy ninyo. Na-enjoy ninyo itong pagiging single. Yung perks ng pagiging single. Hindi kayo problematic kahit kayo ay walang partner or person. Okay? Scorpio. Hello, Scorpio. Ito yung gabay mo. Panoorin mo na lang yung intro video, Scorpio, kung interesado ka sa private or personal readings. Between the lines, look what's hidden. Uy, snake. Not what it looks like. Scorpio, it seems like merong deception dito. 2 cards. Very clear ang message. O baka kayo ay single o not in a relationship. So pwede. Either wala ka talagang kakonect or karelasyon. Or meron, pwedeng may ka-MU, pero wala kayong formal na yung label, no? O, natin na relationship pero may connection eh. Kaya lang, ang masagwa dito, Scorpio, pwedeng itong person na to, nakakonect mo or ka-MU mo, is not what it looks like. No? Hindi, alam mo yun, pwedeng fake yung fake yung pagkakakilala mo sa kanya, or pwedeng hindi, yun nga, con artist ito. Pwedeng niloloko ka lang. Dinideceive ka niya. Kasi ayan look between the lines, look for what's hidden.
So, hindi sapat yung pagkakakilala mo dito sa person na to. Pwedeng may mga tinatago siya, hindi siya honest sa'yo. No, hindi totoo tong person na to. Kaya ikaw mismo dapat alamin mo, look for what's hidden. Kasi nga, meron siyang tinatago sa'yo na yun yung importante mong madiskubre. No, kasi baka nga ito ay lokohan lang. So, maging maingat ka and pakiramdaman mo. Read between the lines, sabi nga. No? Huwag ka masyado mag-relay dun sa mga sinasabi niya. Look underneath. Sagittarius. Hello, ito yung gabay mo. Panoorin mo na lang yung umpisa or yung intro nitong video kung interesado ka sa private/personal reading, Sagittarius. May ending dito, may gano'n ba? Daming nakakuha ng grave. May nag-end. Ano ba tong nagtapos sa iyo, Sagittarius? Or hindi pa nangyayari? Pwede naman. Pwedeng mangyayari pa lang. No? Pag nag-end dito, Sagittarius, yun na yun. Wala nang balikan. Hindi na to. No second chances na. Hindi na pwedeng umulit. Kaya kung ang tinutukoy dyan, relationship or pwedeng ibang bagay. Yun na yun. It's final. Once na mag-end yan. No? Pwedeng hindi na mabubuo uli. No, wala nang chance uli. Okay? Pwedeng may mga party ka ate na yan, no? Oh. Gimmick, night out party, socializing, having fun. So, pwedeng ngayon, yung iba sa inyo, single, no? Free kayo, na-enjoy ninyo yung buhay ninyo, yung gusto nyo gawin, nagagawa ninyo. Okay? This is the time to go out. Baka sinasabi nung card mo na kailangan mong lumabas-labas, enjoyin mo yung buhay mo kahit papaano, para may ma-meet ka rin na ibang tao. So, grave so pwedeng may nag-end dito bukod sa nag-end, pwedeng may person na nawala sa buhay nyo, as in literal na nawala. No? And it's about time na ikaw, maging masaya ka na uli. Kasi kung halimbawa, hindi pa rin kayo nakaka-move on dito sa person na nawala na, literal na nawala na sa buhay ninyo, nawala, no? Alam niyo na ibig ko sabihin. Baka feeling guilty pa rin ba kayo na kung maghahanap kayo ng panibagong happiness? No? So, yun yung sinasabi dito. No, may ka pa, may opportunity ka pa. Kung nagtapos man, nawala man person sa buhay mo, it's about time din siguro na hindi yung puro ka na lang pagluluksa, pagmumukmuk. Minsan maging ka rin, yung lumabas-labas ka with your friends, family, and naman. Kailangan mo ring maging masaya, no? Whole inner growth. So this is leveling up spiritually or gaining new experiences. So may mga changes, magagandang changes or improvement na nangyayari or mangyayari pa lang sa'yo, Sagittarius. Capricorn, ito yung gabay mo. Panoorin mo na lang yung umpisa nitong video or yung intro kung interesado ka sa personal readings, private readings. Intimacy, bonding, addiction, aray ko. So, pagkatapos ninyong
magkaroon ng mga intimacy netong person na to, no? Nagkaroon ka na rin ng attachment sa kanya. Kaya lang doon naman darating na bigla ka na lang i-ghost neto. Ayan, so pwedeng hindi pa nangyayari or pwedeng nangyari na in the past. Depende kung ano yung sitwasyon ninyo. Pero ang nakikita ko nga dito, kakonek-connect mo itong person na to and pwedeng may mga nangyari na rin sa inyo, no? Pwedeng may mga nangyayari na rin sa inyo niyan, kaya lang, yun na nga, pwedeng nahulog ka na rin sa kanya, na-attach ka na sa kanya, kaya lang, bigla na lang, ang pupuntahan is ghosting. So, ayan, kabahan ka na kuya, kung halimbawang hindi pa nangyayari ang ghosting kasi kung halimbawa nangyayari pa lang to sa iyo sa kasalukuyan at may mga nangyayari sa inyo, pwede kang magkaroon ng connection, dependency dito sa person na to, unhealthy attachment. Yun nga lang ang mukhang magiging ending or pupuntahan nito is ghosting. Okay? Next is Aquarius. Ayan, ito yung gabay mo, Aquarius. Panoorin mo na lang yung intro or yung umpisa nitong video kung interesado ka. Balak mong mag-book, mag-inquire about personal or private reading. Divine intervention, a time for reflection. Oh, may pinapadalang miracle sa iyo. Nangingialam na si universe. Nangingialam na yung mga angels mo sa sitwasyon mo. Oh. Kung mag-alala kasi pag divine intervention, ito yung mga bagay na hindi na natin saklaw. No? Pero, basta gawin natin yung dapat nating gawin sa sitwasyon natin. Pero may darating sa yung saklolo, miracle, intervention. Nangingialam na nga si universe, no? Ito yung sinasabi ko. There is a time for reflection. Ibig sabihin, may mga bagay kang dapat pag-isipan ng mabuti, malalim, imuni-muni. Time to reflect. Ano ba to? Does this concern your family, loved ones, asawa, anak, magulang, kapatid, jowa, no? Or kabuhayan mo, anything Hindi naman laging love life, pero kung nangangailangan ka man ng rescue, andun ka sa sitwasyon na madilim, magulo, confused, or kailangan mo ng guidance, tulong, difficult situation, ayan, ito yun. May paparating na tulong sa iyo, divine intervention. So, may namumuong intimacy dito, ayan. So, baka may namumuong closeness, pwedeng ma-develop kung wala pa kayong relasyon, or pwedeng may date, may bonding So, pwedeng o kung magjowa na kayo, mag-asawa, pwedeng ito ay romantic na lakad, kung saan magkakaroon kayo ng time sa isa't isa ng loved one mo, ni person or ng asawa mo. Ayan, bonding, no? Or kung hindi naman ito about mag-couples, jowa, mag-asawa, pwedeng bonding with your family, siblings, relatives, kaibigan, no? Home, foundation na yan. So, mukhang merong kasayahan, kaganapan sa bahay. O baka may mga birthday, o baka reunion, magkikita-kita lang, bibisita sa bahay ng relatives, or bibisita sila sa bahay nyo. Basta merong mga kaganapan dito sa bahay or family related, no? Ayan. Last is Pisces. Pisces, ito yung gabay mo. Panoorin mo na lang yung intro, yung umpisa nitong video, Pisces, kung balak mong mag-book or mag-inquire about reading, personal reading, private reading services.
Meron ka dito shattered self-esteem, healing, releasing. Okay. So, pwedeng may nangyayari ngayong heartbreak sa iyo. Meron, kaka-break lang ba? Meron ba nangyaring nakakadurog, nakakabasag tungkol sa inyong mag-asawa, mag-jowa? Or, kung hindi man ito sa love life, pwedeng sa ibang bagay, sapat na, masaktan ka ng sobra, broken heart. So, pwedeng break up, awayan, failure, no? Mga unsuccessful na outcomes sa buhay mo, love life man hindi, na nagdudulot sa iyo ngayon na mawalan ka ng gana, mawalan ka ng ma-insecure ka sa sarili mo, no? Nawawalan ng self-esteem, mababa ang spirits. Pwedeng iba na di-depress dahil dito sa nangyari, Pisces, no? At kailangan ninyo ng healing, recovery period dahil dito. O kung ano man to, hiwalayan man, sa jowa man yan, or sa career mo. Kasi nga sabi ko, pwedeng masakit na pangyayari related sa asawa, sa jowa, o kung hindi man sa love life, yun nga, failure. At itong failure na to, basta kung ano man to nangyari sa'yo, is napakasakit, mahirap tanggapin. At ikaw ay na devastated, broken dahil dito, no? And yun na nga, dahil nangyari sa'yo yan, talagang matindi yung impact sa'yo, and pwedeng you are not feeling okay lately. Apektado ka. Hindi ka maka-function, pwedeng depressed ka, nawalan ka na ng confidence, no? Kaya nga kailangan mo therapy, or kailangan mo ng support group, mga tao makakatulong para sa iyong healing. Kailangan mo na may kasama para damayan ka hanggang ikaw ay very fragile, nasa fragile state. Okay. So, you need healing. Lagi mo lang isa-isip, Pisces. Kung ano man itong pinagdadaanan mo ngayon, it's, sa tingin ko, may reason. May magandang reason yun. Bakit nangyayari yan? And huwag mong iisipin na, na katapusan na to ng buhay mo. Kasi, itong ending na to, kung nag-end ka man, nag-fail ka, is just a sign na merong mas better, mas maganda na nakalaan para sa iyo. So, ang kailangan mo lang is acceptance, healing. Eventually, mag-heal din lahat. And makakapag ka ulit. Magbabalik din paano ko ba masasabi? No? Pwedeng hindi na babalik sa dati, pero you are stronger. No? Pwedeng ito ay matatanggap mo rin eventually. And there is always an opportunity na magsimula uli. Okay? So, ayan. Take care, Pisces, and also Zodiac signs. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa ating reading. Don't forget to like, share, follow, subscribe. Take care, babush.